Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Romano Katoliko, kulto ng demonyong si Satanas. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo. At ang ating misyon ay maging kaisa ni Jesus na magpahayag ng katotohanan. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Ipinahayag ni Jesus na ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sapagkat ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo ay ang siyang ating buhay, liwanag at katotohanan na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Ang katotohanan ng relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa ay kulto ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hinihikayat ng mga pare, ng mga bulaang propeta na sila yung kilalanin na amang espiritual at ang mga tao ay sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At sinabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng ribolto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na may hawak ng ating buhay. Kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. At ang mga pari ay mga bulaang propeta, mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng buong sanglibutan ay siya ring Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang mga pare ay mga hangal, mga tanga at walang common sense na hindi nila nakikita ang katotohanan na kaya sila nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Ang mga pare ay nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo at nangahas silang mangaral ang salita ng Diyos na walang pahintulot ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito ay labanang espiritual. Spiritong mabubuti laban sa spiritong masasama. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magpahayag ng katotohanan at ipakilala at itaas ang pangalan niya, na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan, ang mission ko ay hubaran ng abito ang mga pare na silang mga ulupong, mga kampo ng kadiliman na nagbabanal-banalan. Ang mga pare ay hindi mga banal na sugo ng banal na spirito, kundi sila ay mga kampo ng kadiliman, mga bulaang propeta, mga ulupong na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang may pag-aari ng buhay ng mga pare ay hindi ang mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, kundi ang Espiritu Santo na nanahan din sa aking katawan. Ang misyon ko ay maging kaisa ni Jesus na magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo para itaas ang pangalan ng Espiritu Santo, ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang layunin ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tumalikod sa pagsamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan at tanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan ay ang siyang totoong Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng ating buhay.
Ang mga pari ay mga bulaang propeta, mga ulupong, mga kampo ng kadiliman, ay sugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi kayo maliligtas ng mga pari na makapasok ang inyong kaluluwa sa langit sapagkat sila mismo ang manghihikayat sa inyo para tumalikod kayo sa Espiritu Santo at sila ang inyong kilalaning amang espiritual at doon kayo sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo na tanging ang Espiritu Santo lang nananahan sa katawan ni Jesus, na siya ring isang Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ang dapat nating kilalanin na ating Diyos at amang espiritual para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. At kapag ang tao ay nagsisina at nagbalik loob sa Espiritu Santo, malulupig ang kasalanan at itong mundo na to na puno ng kaguluhan, ng karahasan at ng pasakit ay babaguhin ng Espiritu Santo sapagkat ang kasalanan ay malulupig. Patatawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at itong ating mundo na ginagalawan ngayon ay babaguhin ng Espiritu Santo na puspos ng liwanag at ng pag-asa at ng pag-ibig. Sapagkat ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa bawat tao na magkaisa, na ibigin ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, na siyang ating Diyos, para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!